Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ikukwento ko ay tungkol sa karanasan ng dalawang magkaibigan noong sila ay naging college student. High school pa lang ay magkaibigan na sila Rex at Roland. Pareho silang nangarap na makapag-aral sa isang kilalang unibersidad. Nang dumating ang araw ng paglabas ng resulta ng kanilang entrance exam, ay pareho silang pumasa. At dahil dito ay mas lalo pa silang sumaya dahil sabay na nilang haharapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mga college student. Dumating ang unang araw ng klase na puno ng pananabik. Maaga silang dumating sa campus upang hanapin ang kanilang mga silid at makilala ang kanilang mga bagong kaklase. Lumipas ang ilang oras ay natapos din nila ang pag-aayos ng kanilang mga schedule, pag-attend sa orientation at sa paglilibot sa malawak na unibersidad. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos ang kanilang huling klase. At dahil hindi pa nila gustong umuwi ay nagdesisyon sila na kilalanin muna ang kanilang bagong paaralan. Napagpasyahan ng dalawa na manatili muna sa loob ng campus. Sobrang tahimik na ng paligid dahil karamihan sa mga estudyante ay nakauwi na. Ang dating maingay na unibersidad ay napalitan ng katahimikan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Habang nagpapahinga sila sa isang bangko malapit sa lumang gusali, nakilala nila ang isang working student na nagngangalang Jojo. Bukod sa pag-aaral ay tumutulong din ito sa maintenance department tuwing gabi. Mahigit kalahating oras silang nagkwentuhan tungkol sa buhay kolehiyo. Marami silang natutunang payo mula kay Jojo. Ngunit bago pa sila maghiwalay ay nagbago ang ekspresyon nito. Bigla itong naging seryoso at nagbigay ng isang babala. Ayon sa kanya, mas mabuting umuwi na agad pagkatapos ng kanilang klase, lalo na kung aabutin sila ng alas 8 o alas 9 ng gabi. Hindi na ipinaliwanag ni Jojo ang dahilan ng kanyang babala. Matapos sabihin iyon ay agad na itong nagpatuloy sa kanyang trabaho at iniwan ang dalawang magkaibigan na puno ng tanong. Habang pauwi sa kanilang tinutuluyan, hindi na naalis sa isipan ni Rex ang sinabi ni Jojo. Sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging mausisa. Pakiramdam niya ay may malaking lihim na itinatago ang unibersidad. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Rex na magdala ng malakas na flashlight at hingkayatin si Roland na manatili sa campus pagkatapos ng kanilang klase upang alamin kung ano ang tunay na dahilan ng babala ni Jojo. Kinabukasan, habang papunta sa unibersidad, sinubukan ni Roland na kumbinsihin si Rex na huwag nang ituloy ang balak nilang mag-imbestiga. Hindi mawala ang masamang kutob niya mula nang marinig nila ang babala ni Jojo noong nakaraang gabi. Pakiramdam niya ay may dahilan kung bakit ganoon na lamang kaseryoso ang working student na iyon. Ngunit habang paulit-ulit siyang nagpapaalala, lalo lamang naging determinado si Rex. Para rito, ang lahat ng nangyari ay isang simpleng misteryo na maaari nilang masagot kung magkakaroon lamang sila ng lakas ng loob na maglibot sa lumang gusali kapag wala ng tao.
Lumipas ang buong araw na tila walang nangyari. Pagsapit ng alas 8 ng gabi ay natapos ang huli nilang subject. Sa halip na umuwi ay naghintay muna sila na tuluyang maubos ang mga estudyante sa loob ng campus. Umaasa rin sila na muling makita si Jojo upang yayain itong sumama sa kanila. Ngunit kahit saan sila tumingin ay hindi nila ito makita-kita. Nang tuluyan ng tumahimik ang buong universidad, ay nagsimula na silang maglakad patungo sa lumang gusali. Habang papalapit sila sa pangunahing hagdanan, naisip ni Roland na malamang ay hindi rin sila makakapasok dahil tiyak na nakalak ang lahat ng daanan. Iyon ang inaasahan niya dahil malinaw niyang naaalala na noong nakaraang gabi ay sarado ang bawat gate ng hagdanan nang pauwi na sila. Ngunit nung pagdating nila roon ay natigilan siya. Nakabukas ang bakal na gate. Unti-unti siyang nilamig habang nakatitig dito. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bukas ito. Gayong sigurado siyang nakalak iyon noong nakaraang gabi. Muli niyang pinilit si Rex na umatras na lamang habang may pagkakataon pa. Ngunit hindi na nakinig si Rex. Bit-bit ang flashlight, mabilis itong nagsimulang umakyat sa hagdan. Wala nang nagawa si Roland kundi ang sumunod kahit mabigat na ang kanyang pakiramdam. Diretso silang nagtungo sa ikatlong palapag. Ayon kay Rex, mas mabuting doon sila magsimula upang pababa na lamang ang kanilang pag-iikot. Tahimik ang buong palapag. Tanging tunog lamang ng kanilang mga hakbang ang maririnig sa mahabang pasilyo. Sinubukan nilang buksan ang unang silid. Pareho silang nagulat nang bumukas agad ang pinto. Hindi ito nakalak. Lalong nagtaka si Roland dahil kahit luma na ang gusali ay ginagamit pa rin ang ilan sa mga silid nito para sa klase. Walang dahilan upang iwang bukas ang mga ito sa ganoong oras. Habang iniilawan ni Rex ang loob ng silid, napansin niya ang isang lumang walis na nakasandal sa sulok. Napaisip siya na baka naroon lamang si Jojo at naglilinis ng mga silid. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Roland. Kung naroon nga si Jojo, marahil ay wala naman silang dapat ikatakot. Nagpatuloy silang maglibot. Isa-isa nilang sinilip ang bawat classroom. Lahat ng pinto ay bukas. Lahat. Habang papalapit sila sa pinakahuling silid sa ikatlong palapag, lalo lamang lumalim ang pagtataka ni Roland. Hindi na normal ang kanilang nakikita. Ang iba sa mga silid ay matagal nang hindi ginagamit. Ngunit maging ang mga iyon ay nakabukas rin. Biglang tinawag siya ni Rex. Paglingon niya ay nanigas ito sa kinatatayuan. May itinuturo ito sa loob ng huling classroom. Dahan-dahang sinundan ni Roland ang direksyon ng flashlight. At sa sandaling makita niya iyon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakasandal sa pinakadulong sulok ng silid ang eksaktong parehong walis na nakita nila kanina sa unang classroom. Parehong-pareho ang kupas nitong hawakan. Parehong-pareho ang pagkakapwesto. Imposibleng makarating iyon doon nang hindi nila napapansin. Hindi na nagdalawang isip pa ang dalawa. Halos magkandara pa silang tumakbo palabas ng silid at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Pagdating nila sa ikalawang palapag
at halos marating na nila ang hagdan pababa sa unang palapag ay biglang may malakas na tumama sa likod ni Rex. Napahinto ito at paglingon niya ay halos mawalan siya ng hininga. Ang parehong lumang walis ay nakahandusay sa sahig sa likod niya. Parang may kung sinong nagtapon nito sa kanya. Hindi na nila hinintay ang anumang maaaring sumunod. Buong bilis silang tumakbo palabas ng gusali hanggang makarating sa bahagi ng kampus na maliwanag dahil sa mga ilaw. Doon sila napansin ng gwardya. Halos hindi sila makapagsalita dahil sa sobrang hingal at takot. Nang makabawi sila ng kaunti, ikinuwento nila ang lahat ng kanilang nakita. Sa halip na pagalitan sila ay napansin nilang nagbago ang ekspresyon ng gwardya. Nagulat ito. Ayon sa kanya, imposible ang sinasabi nilang nangyari. Matagal nang nakalak ang buong ikatlong palapag ng lumang gusali at wala ni isang empleyado ang may pahintulot na buksan iyon tuwing gabi. Parang tumigil ang mundo ni na Rex at Roland. Kung ganoon, saan sila nanggaling at bakit nakapasok sila roon? Habang naglalakad palabas ng campus, naalala ni Rex si Jojo. Nagtaka siya kung bakit hindi nito ipinakita ang sarili noong gabing iyon. Pagkarinig pa lamang ng pangalan ni Jojo ay biglang namutla ang gwardya. Doon nito ibinahagi ang isang lihim na matagal nang hindi pinag-uusapan sa universidad. Pinsan pala nito si Jojo. Masayang masaya raw siya noong makapasok ito sa universidad dahil siya mismo ang tumulong upang matanggap ito bilang working student dahil matagal na siyang nagtatrabaho bilang gwardya sa paaralan. Ngunit hindi nagtagal ang lahat. Isang madaling araw, natagpuan na lamang ang walang buhay na katawan ni Jojo sa tabi ng lumang gusali. Walang nakakita sa tunay na nangyari. Walang nakakaalam kung nahulog ba ito mula sa ikatlong palapag. May nagtulak ba rito o may iba pang bagay na naging dahilan ng kanyang kamatayan? Nanatiling misteryo ang lahat. Mula noon, wala nang gustong magpalipas ng gabi malapit sa lumang gusali. Tahimik lamang na naglakad pa uwi sina Rex at Roland. Unti-unti nilang pinagdurugtong ang lahat ng pangyayaring naranasan nila. Ang babala ni Jojo, ang mga nakabukas na silid, ang ikatlong palapag na sinasabing matagal nang nakalak, at ang lumang walis na tila palaging nauuna sa kanila saan man sila magpunta. Marahil ay si Jojo ang nagbabala sa kanila. Marahil ay sinusubukan lamang nitong ilayo sila sa lugar kung saan siya huling nakita. O marahil may isang bagay sa ikatlong palapag na hindi kailanman nakalabas at si Jojo lamang ang huling taong nakakita rito. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam sa tunay na nangyari noong gabi na nawala ang kanyang buhay, maliban na lang kay Jojo mismo. Muah ah ah